Ang bulwagan ng pagdiriwang ay nababalutan ng mga puti at gintong bulaklak. Ang lahat ay tila galing sa isang magasin. Ang mga nakasabit na ilaw ay nagbibigay liwanag sa mga bilog na mesa, kung saan mahigit 200 katao ang naghihintay sa pagsisimula ng seremonya. Maririnig ang mga bulungan, mahihinang tawa, ang tunog ng mga baso na nagbabanggaan, tila isang simponya ng kasiyahan. Mula sa parking lot, ang tanawin ay mukhang perpekto, elegante, marangya, at malinaw na napakamahal. Ang bawat detalye, mula sa malinis na damuhan hanggang sa malalaking kristal na chandelier, ay nagsasalita ng tagumpay at kaginhawaan. Bumaba ako mula sa aking sasakyan, isang maaasahang Toyota Innova, ang sasakyang madalas kong gamitin sa mga biyahe papunta sa probinsya upang dalawin ang aking mga pamangkin. Iniaayos ko ang aking isinadyang Amerikana para sa araw na ito, isang mamahaling tela na pinili ko sa isang kilalang tailor dito sa Makati. Madilim na abo ang kulay, bagay na bagay sa aking edad. Ang kurbata ko ay asul na navy, pinili ko ang kulay na yon dahil ito ang paborito ni Esther, ang aking yumaong asawa. Ang aking mga sapatos na leather ay bagong kinis, pinakintab ko mismo kagabi. Sa kamay ko, may hawak akong puting sobre na naglalaman ng isang card ng pagbati at isang tseke. Ito na nga ang araw. Ang araw ng kasal ni Marco, ang aking bugtong na anak. Ang araw na pinakahihintay ko. Ang anak na lalaki na minahal ko ng higit pa sa aking sariling buhay, lalo na pagkatapos pumanaw ni Esther noong siya ay bata pa. Siya ang dahilan kung bakit ako nagpatuloy, kung bakit ako nagsumikap. Lumakad ako patungo sa pasukan ng hardin, kung saan magaganap ang seremonya. Ang hangin ay may bahid ng pabango ng mga bulaklak, at ang malumanay na musika mula sa loob ay maririnig. Sinusuri ng mga tauhan ng lugar ang listahan ng mga bisita, nagmamarka ng mga pangalan. Ang ilan ay nakasuot ng uniforme, ang ilan ay nasa kanilang sibilyan na damit. Lahat ay abala, ngunit may ngiti sa kanilang mga labi, tila bahagi sila ng kasiyahang ito. Wala akong pisikal na imbitasyon. Sa totoo lang, hindi ko naisip na kailangan ko pa. Ako ang ama ng ikakasal. Sa aking isipan, ang aking presensya ay sapat na. Ito ang akala ko. Habang papalapit ako, nakita ko si Marco na lumabas mula sa sikat na bulwagan. Nakasuot siya ng kanyang perpektong tuksedo, ang kanyang buhok ay nakagel, tila isang prinsipe mula sa isang kwentong pambata. Ang kanyang dating ay nagpapakita ng kasabikan, ang kilos ng isang taong malapit ng maranasan ang pinakamahalagang araw ng kanyang buhay. Nakangiti siya ng malapad, puno ng pag-asa at kagalakan. Ngunit ang ngiti na iyon agad na nagyelo. Nang makita niya ako, ang kanyang mga mata ay nanlaki, at ang kanyang ngiti ay napalitan ng ekspresyong hindi ko maunawaan noong una. May halong pagtataka, ngunit higit pa doon isang bagay na maaari ko lamang ilarawan bilang kontroladong pagkataranta. Lumapit siya agad sa akin, mabilis ang mga hakbang, hindi ang mahinahong kilos ng isang bagong kasal. Papa, bulong niya, ang boses ay bahagyang nanginginig, habang mabilis siyang sumisilip sa likuran niya, tila sinusigurong walang nakakarinig sa aming pag-uusap. Ano po kayo dito? Ang tanong na iyon ay tumama sa akin na parang isang malakas na suntok. Hindi ko alam kung paano sasagutin. Nabigla ako. Napakabigla. Napabulalas ako ng isang mahinang tawa, isang tawa na hindi tunog ng kasiyahan, kundi ng pagkalito. Anong ginagawa ko rito, Marco? Ito ang kasal mo, anak. Ako ang iyong ama. Saan pa ba ako nararapat na naroon? Ngunit ang tingin niya sa akin ay hindi nagbago. Muli siyang sumilip sa direksyon ng bulwagan, pagkatapos ay hinawakan niya ang aking braso, ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit, tila kinakabahan. Hinila niya ako palayo, patungo sa isang mas liblib na sulok ng hardin, malayo sa mga bisita na patuloy na dumarating, malayo sa mga mata na maaaring makakita sa aming dalawa. Ang araw na dapat sana ay puno ng saya at pagdiriwang para sa aking anak, ay nagsimulang magbago, maging isang bagay na hindi ko pa naranasan. Isang hindi maipaliwanag na pangamba ang nagsimulang bumalot sa aking puso. Bago pa man ako makarating sa registration table, nakita ko si Marco na lumabas mula sa sikat na bulwagan. Nakasuot siya ng kanyang perpektong tuksedo, ang kanyang buhok ay nakagel, tila isang prinsipe mula sa isang kwentong pambata. Ang kanyang dating ay nagpapakita ng kasabikan, ang kilos ng isang taong malapit ng maranasan ang pinakamahalagang araw ng kanyang buhay. Nakangiti siya ng malapad, puno ng pag-asa at kagalakan. Ngunit ang ngiti na iyon agad na nagyelo. Nang makita niya ako, ang kanyang mga mata ay nanlaki,
at ang kanyang ngiti ay napalitan ng ekspresyong hindi ko maunawaan noong una. May halong pagtataka, ngunit higit pa doon isang bagay na maaari ko lamang ilarawan bilang kontroladong pagkataranta. Lumapit siya agad sa akin, mabilis ang mga hakbang, hindi ang mahinahong kilos ng isang bagong kasal. Tila may tinatakasan o may iniiwasan. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig at ang kanyang paghinga ay naging mas mabilis. Papa, bulong niya, ang boses ay bahagyang nanginginig, habang mabilis siyang sumisilip sa likuran niya, tila sinusigurong walang nakakarinig sa aming pag-uusap. Ano po kayo dito? Ang tanong na iyon ay tumama sa akin na parang isang malakas na suntok. Hindi ko alam kung paano sasagutin. Nabigla ako. Napakabigla. Ang aking puso, na kanina lang ay pumipintig sa tuwa, ay tila bumigat at lumubog sa aking sikmura. Napabulalas ako ng isang mahinang tawa, isang tawa na hindi tunog ng kasiyahan, kundi ng pagkalito at pagtataka. Anong ginagawa ko rito, Marco? Ito ang kasal mo, anak. Ako ang iyong ama. Saan pa ba ako nararapat na naroon? Ngunit ang tingin niya sa akin ay hindi nagbago. Malayo sa inaasahan kong yakap o pagbati, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng ibang bagay. Hindi pag-ibig. Hindi kasiyahan. Kundi isang uri ng pag-aalangan. Isang pag-aalangan na hindi ko maintindihan. Muli siyang sumilip sa direksyon ng bulwagan, pagkatapos ay hinawakan niya ang aking braso, ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit, tila kinakabahan, ngunit hindi rin ito ang yakap na inaasahan ko mula sa aking anak sa araw ng kanyang kasal. Hinila niya ako palayo, patungo sa isang mas liblib na sulok ng hardin, malayo sa mga bisita na patuloy na dumarating. Ang paligid dito ay tahimik, puno ng malalapad na dahon ng mga halaman at malalaking puno na nagbibigay lilim. Dito, ang tunog ng musika mula sa bulwagan ay halos hindi na marinig. Naririnig lamang ang mahinang lagaslas ng hangin sa mga dahon at ang malayong huni ng mga ibon. Ang liwanag dito ay malambot, nababasag ng mga sanga, lumilikha ng mga gumagalaw na pattern sa lupa. Isang lugar na dapat sana ay payapa, ngunit para sa akin ngayon, ito ay naging isang espasyo ng pagkabahala. Papa, hindi ko kayo inimbita sa kasal, sabi niya, ang boses ay mas mahina na ngayon, halos pabulong, puno ng bigat na hindi ko maintindihan. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin ng mas malakas pa kaysa sa nauna. Ang aking kamay na hawak niya ay tila nanigas. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hindi ko alam kung paano magre-react. Naghihintay ako na baka naman biro lang ito, na baka bigla siyang tumawa at sabihin, hulog kayo, Papa. Nakakatuwa kayong pagtripan. Ngunit wala. Ang kanyang mukha ay nanatiling seryoso, nakakunot ang noo, ang mga mata ay umiiwas sa akin, nakatingin sa kung saan, ngunit hindi sa akin. Ang kanyang katawan ay tensyonado, tila handang tumakbo anumang oras. Sa sandaling iyon, parang huminto ang oras. Ang ingay ng paligid ay naglaho. Ang mga bulaklak, ang musika, ang mga tao sa malayo lahat ay nawalan ng kahulugan. Ang tanging nararamdaman ko ay ang malamig na yakap ng hindi inaasahang pagtanggi. Ito ba ang bunga ng lahat ng aking pinaghirapan? Ang pagmamahal na ibinuhos ko? Ang bawat sakripisyong ginawa ko, lalo na pagkatapos mawala ang aking Esther? Ang mga tanong na ito ay nagsimulang umikot sa aking isipan, nagdadala ng kirot na unti-unting lumalalim. Ang aking anak. Ang aking Marco. Ang pagkabigla ay nagsimulang magbigay daan sa isang malalim na kalungkutan. Isang uri ng pagkalungkot na hindi ko pa naranasan. Ito ba ang katotohanan? Pagkatapos ng lahat ng taon, ng lahat ng pagmamahal na ibinigay ko, narito ako ngayon, sa mismong araw ng kasal ng aking anak, tinatanggihan. Hindi ko alam kung paano ito ipoproseso. Ang aking isipan ay naglalaro ng iba't ibang mga posibilidad, lahat ay masakit. Ang aking anak, na nakita kong lumaki mula sa isang munting binata, tungo sa isang gwapong lalaki sa aking harapan, ay ngayon ay humaharap sa akin na may ganitong pagtanggi. Ang boses niya ay nagsasabi ng mga salitang hindi ko inasahan, hindi ko hiniling. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pagmamahal at paghanga para sa akin, ay ngayon ay tila may itinatagong lihim, isang bagay na nakapagpapabago sa kanyang pagtingin sa akin. Ang pagkalito ay naghahalo sa takot. Ano ang mangyayari ngayon? Ito ba ang katapusan ng lahat? Habang nakatayo kami roon, sa tahimik na sulok na yon, sa gitna ng kasayahan na hindi ko naman pala lubos na masasali, naramdaman ko ang isang mabigat na pasanin.
Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis, hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa isang bagong uri ng pag-aalala. Isang pag-aalala para sa aking anak at para sa akin. Ang pintong dapat sana ay magbubukas tungo sa masayang pagdiriwang, ay tila biglang nagsara sa aking harapan. At sa likod ng saradong pintong iyon, hindi ko alam kung ano ang naghihintay. Papa, hindi ko kayo inimbita sa kasal, sabi niya, ang boses ay mas mahina na ngayon, halos pabulong, puno ng bigat na hindi ko maintindihan. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin ng mas malakas pa kaysa sa nauna. Parang tinik na tumusok sa aking dibdib, nagpapalala sa sugat na nagsisimula pa lamang bumukas. Ang aking kamay na hawak niya ay tila nanigas sa aking palad, malamig at hindi gumagalaw. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hindi ko alam kung paano magre-react. Ang lahat ng masasayang paghahanda, ang lahat ng pangako ng isang magandang kinabukasan para sa aking anak, ay tila biglang naglaho, napalitan ng isang malagim na katotohanan. Sa sandaling iyon, parang huminto ang oras. Ang ingay ng paligid ay naglaho. Ang mga bulaklak, ang musika, ang mga bisita sa malayo lahat ay nawalan ng kahulugan. Ang tanging nararamdaman ko ay ang malamig na yakap ng hindi inaasahang pagtanggi. Ito ba ang katotohanan? Pagkatapos ng lahat ng taon, ng lahat ng pagmamahal na ibinigay ko, narito ako ngayon, sa mismong araw ng kasal ng aking anak, tinatanggihan. Paanong hindi mo ako inimbita, Marco? Nagawa kong itanong, ang aking boses ay nanginginig, puno ng pagkalito at sakit na hindi ko na kayang itago. Ako ang iyong ama. Alam ko, Papa, sagot niya, ang kanyang mga mata ay umiiwas pa rin sa akin, nakatingin sa isang punto sa malayo, sa mga puno na tila nakikiramay sa aking kalungkutan. Pero si Sofia at ako, napagdesisyonan namin na ang kasal na ito ay para lang sa pamilya. At kayo ay hindi na bahagi ng aming pamilya. Ang mga salitang iyon, hindi na bahagi ng aming pamilya, ay parang mga martilyong bumabayo sa aking dibdib. Pamilya. Ang salitang iyon ang pinakamahalaga sa akin. Ito ang aking naging sandigan, lalo na noong wala na si Esther. Ito ang dahilan kung bakit ako nagsisikap, kung bakit ako lumalaban sa buhay. At ngayon, sinasabi niya sa akin na hindi na ako bahagi nito. Ang aking sariling anak. Naramdaman ko ang pagbigat ng aking dibdib, tila may bumara sa aking lalamunan. Ang aking paningin ay bahagyang lumabo, pinipigilan ang mga luhang hindi ko nais na makita niya. Ang sakit ay hindi lamang dahil sa pagtanggi, kundi dahil sa pagtatapon sa akin na parang isang lumang gamit, isang bagay na wala ng silbi. Ano ang ibig mong sabihin, Marco? Tanong ko, sinisikap na pakalmahin ang aking sarili, sinisikap na maunawaan ang lahat ng ito. Bakit? Ano ang nangyari? Si Marco ay humina ng malalim, isang mahabang paghinga na tila puno ng pagod at pagkabahala. Papa, si Sofia at ang kanyang pamilya may mga plano sila. Gusto nila ng isang kasal na angkop sa kanilang antas. Sila ang halos sasagot sa lahat ng gastusin dito, Papa. Doon ko naalala. Ang pera. Ang yaman. Ang mga pamantayan na madalas nilang banggitin sa mga bihirang pagkakataon na kami ay nagkikita. Marco, sabi ko, sinisikap na iparinig ang aking boses na may kaunting determinasyon, ako ang nagpaaral sa iyo. Ako ang nagbayad ng malaking bahagi ng tuition mo sa universidad. Ako ang tumulong sa iyo sa down payment para sa iyong unang apartment. Naalala mo ba noong mga panahon na yon? Naalala mo ba ang aking sakripisyo? Alam ko, Papa, at lubos akong nagpapasalamat, sabi niya, sa wakas ay tumingin siya sa akin, ngunit ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng pag-aalangan. Taos-puso akong nagpapasalamat sa lahat ng iyon. Pero iyon ay sa ibang yugto na ng buhay natin. Ngayon, si Sofia at ako may sarili na kaming buhay. Ang pamilya niya ay may mga inaasahan, at kayo hindi kayo angkop sa mga inaasahang iyon. Ang pariralang ni hindi kayo angkop ay bumalik sa akin. Hindi ako angkop. Hindi angkop dahil hindi ako kasing yaman nila. Hindi angkop dahil hindi ako kasing prestigious ng kanilang apelyido. Ang aking mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang lahat ng aking pagpapagal, ang lahat ng aking pagsisikap na maging isang mabuting ama, na magbigay ng isang magandang buhay para sa aking anak, tila lahat iyon ay nabaliwala sa isang iglap. Ang lahat ng aking itinanim ay tila nauwi sa wala. Marco, huwag mo nang pahirapan pa ito, Papa, sabi niya, ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig, tila nahihiya, ngunit ang determinasyon sa kanyang mukha ay malinaw. Maaari na po kayong umalis. Wala pong lugar para sa inyo dito.
Umalis. Ang simpleng salitang iyon ay bumagsak sa akin na parang isang malaking bato. Umalis? Sa sarili niyang kasal. Sa pinakamahalagang araw ng kanyang buhay. Tinitigan ko ang aking anak. Nakita ko ang batang lalaki na minahal ko, ang batang lalaki na. Niyakap ko noong namatay ang kanyang ina, ang batang lalaki na nagbigay sa akin ng saya at pag-asa. Ngunit ang lalaki sa aking harapan ngayon hindi ko na siya lubos na kilala. Ang lalaking ito ay tila hinuhubog ng ibang mundo, ibang mga halaga. Ang sakit na aking nararamdaman ay lumalim pa, isang sakit na dulot ng pagkawala ng isang bagay na akala ko ay hindi magigiba. Ang pintong iyon, na dapat sana ay magbubukas tungo sa pagtanggap at pagmamahal, ay tila tuluyan ng nagsara sa aking harapan. At sa pagkasara nito, hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ang araw na dapat sana ay puno ng saya ay naging simula ng isang bagay na masakit, isang bagay na hindi ko kailanman inasahan. Ang aking anak. Ang aking pamilya. Ang mga salitang iyon ay tila naging malabo, napalitan ng malamig na katotohanan ng pagtanggi. Ngunit sa gitna ng sakit na ito, isang maliit na kislap ng pag-iisip ang nagsimulang lumitaw sa aking isipan. Isang tanong na hindi ko pa lubos maisagot. Ano ang magiging kapalaran ko ngayon? At ano ang hinaharap ng aking anak, na tila handang isuko ang lahat para sa isang bagay na hindi ko pa lubos maintindihan? Ang pintong iyon ay nagsara, ngunit baka may iba pang paraan. Isang paraan na kailangan kong tuklasin, kahit gaano pa ito kahirap. Sa harap ng mga salitang iyon, wala pong lugar para sa inyo dito, isang malalim na panginginig ang gumapang sa aking buong katawan. Ang aking puso, na puno ng kasiyahan ilang sandali lamang ang nakalipas, ay tila nabasag sa libu-libong piraso. Nakatayo ako roon, sa gitna ng kagandahan ng hardin na dapat sana ay saksi sa pag-iisang dibdib ng aking anak, ngunit sa halip ay naging saksihan ng aking pagtanggi. Ang aking anak, na minahal ko ng lubos, ay parang isang estranghero sa aking harapan. Ang kanyang mga mata, na dating puno ng pagmamahal at paggalang, ngayon ay nagtataglay ng isang malamig na determinasyon na hindi ko maunawaan. Marco, ang aking anak. Ang aking Marco. Ang lalaking pinaghirapan kong palakihin mag-isa, matapos pumanaw ang kanyang ina, si Esther. Ang batang minsan ay yumayakap sa akin tuwing gabi, humihingi ng lakas. Ang teenager na umiti sa akin noong siya ay nakapasa sa kolehiyo, ang pangarap niya. Ngayon, sa harap ko, ang lalaking ito ay hindi ako kilala. O, marahil, mas malala pa. Kilala niya ako, ngunit pinili niyang hindi ako kilalanin. Ngunit sa gitna ng pagyanig na ito, sa gitna ng sakit na halos lumunod sa akin, isang kakaibang uri ng kalinawan ang nagsimulang sumibol. Isang kalinawan na nagmumula sa ilalim ng pagkabigla at kalungkutan. Naisip ko ang aking sarili. Naisip ko ang aking dangal. Naisip ko ang lahat ng aking ginawa para kay Marco, ang lahat ng sakripisyo. Ang pagpapatira sa kanya sa malaking apartment, ang pagbibigay ng lahat ng kanyang pangangailangan sa kolehiyo, ang pagtulong sa negosyo niya, lahat ng iyon, hindi ba may halaga? Napansin ko ang nanlalatang mga mata ni Marco, ang pag-aalangan na hindi niya lubusang maitago sa kabila ng kanyang determinasyon. Alam kong nasasaktan din siya. Hindi ko alam kung bakit, ngunit naroon ang pahiwatig na yon. Sige, anak, sabi ko, at nagulat ako sa sarili kong tinig. Ito ay mahinahon. Mas mahinahon pa kaysa sa inaasahan ko. Walang galit. Walang paninisi. Tanging isang malalim na pagtanggap sa sandaling iyon. Kung iyan ang iyong desisyon. Kung iyan ang nais mo. Nakitang lumuwag ng bahagya ang tensyon sa kanyang katawan. Tila inaasahan niya ang isang sigawan, isang eksena, isang pagtutol. Ngunit ang aking katahimikan ang tila nagdulot sa kanya ng mas malaking pagtataka. Totoo po, Papa, tanong niya, ang kanyang boses ay nagpapahiwatig ng pagkalito. Okay lang po sa inyo. Sagot ko, tumango ng dahan-dahan. Ito ang araw mo, Marco. Ang desisyon mo. Naglakad ako palapit sa kanya, at sa isang iglap, akala ko ay yayakapin niya ako. Ngunit hindi. Nakatayo lamang kami roon, ilang pulgada lamang ang layo sa isa't isa. Pero, Marco, dagdag ko, ang aking tinig ay naging seryoso, ngunit malumanay pa rin, huwag mong kalimutang tingnan ang iyong telepono. Hindi ko na siya binigyan ng pagkakataon na magtanong o sumagot. Tumalikod ako. Ang bawat hakbang palayo sa kanya ay tila isang paghakbang palayo sa aking nakaraan, sa aking mga pangarap para sa kanya. Ang aking likod ay tuwid, ang aking ulo ay nakataas.
Hindi ko hinayaan na makita niya ang anumang pahiwatig ng aking pagkabigo. Sumakay ako sa aking Innova. Ang amoy ng bagong kotse na dati ay nagbibigay sa akin ng saya, ngayon ay tila mailap. Pinaandar ko ang makina. Ang ugong nito ay tila sumasabay sa ingay ng aking puso. Habang paalis ako, sa pamamagitan ng aking rearview mirror, nakita ko si Marco. Nakatayo pa rin siya roon kung saan ko siya iniwan. Nakakunot ang noo at parang may kinukuha sa kanyang bulsa. Sa kanyang tuksedo. Siguro nga ang telepono. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang ngiti na puno ng kaunting pag-asa, ngunit higit pa doon, isang ngiti ng isang taong alam na mayroon siyang ginawa na magpapabago sa lahat. Ang araw na ito ay hindi nagtapos sa pagtanggi. Maaaring ito lamang ang simula. Ang simula ng isang paglalakbay na hindi ko inasahan, ngunit kailangan kong harapin. Kailangan kong harapin ang anumang darating. Habang papalayo ako, papalayo sa kasal na hindi ko naman talaga mapapasukan, iniisip ko ang aking tahanan. Ang aming maliit, ngunit masayang tahanan sa Quezon City. Ang tahanan kung saan lumaki si Marco, kung saan kami nagdiwang ng kanyang mga kaarawan, kung saan kami nagpasko. Ang mga alaala doon ay puno ng pagmamahal. Ngunit ngayon, sino ang nakakaalam kung ano pa ang kahulugan ng mga alaala na iyon para sa kanya? Ang pagmamaneho pauwi ay tila mas mahaba kaysa dati. Ang bawat kanto ay nagpapaalala sa akin ng isang bagay, isang alaala, isang pangarap. Ang pangarap na tila naglalaho na. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Hindi pa. Ang hinaharap ay hindi tiyak, ngunit mayroon akong pakiramdam na ang kwentong ito ay hindi pa nagtatapos. Mayroon pang mga pahina na kailangang baliktarin. At ang susunod na kabanata ay nagsisimula na. Ang pagmamaneho pauwi mula sa apartment ni Marco at Sofia ay tila mas mahaba kaysa karaniwan. Ang aking Innova, na dati ay simbolo ng aking pagiging mapagmahal na ama at ang aking kakayahang magbigay, ngayon ay tila isang sasakyan na puno ng mabigat na alaala. Ang bawat kanto ng Quezon City, ang bawat ilaw trapiko na aming pinagdaanan, ay tila nagpapaalala sa akin ng mga sandali, mga masasayang alaala ng pagpapalaki kay Marco, mga pangarap na aking binuo para sa kanya, at ang pangarap na iyon na tila gumuho lamang ilang oras na ang nakalilipas. Ang aking puso ay mabigat, hindi lamang dahil sa sakit ng pagtanggi, kundi dahil din sa isang nakakabahalang alaala na nagsimulang mabuo sa aking isipan. Nang gabing iyon, hindi ko lubos maisip kung bakit ako napadaan sa kusina pagkatapos kong umalis sa mesa. Siguro ay naghahanap ako ng tubig, o baka naman gusto ko lang huminga ng sariwang hangin, malayo sa pinong lamutak ng usapan sa dining room. Ang aking apartment, isang simpleng lugar sa isang tahimik na bahagi ng lungsod, ay tila ang tanging lugar na maaari kong tawaging tunay na tahanan. Hindi ito kasing laki o kasing ganda ng apartment ni Marco at Sofia, ngunit ito ay puno ng init at alaala. Mayroon itong isang maliit na hardin sa likuran, kung saan nagtatanim ako ng mga gulay tuwing Sabado. Isang simpleng kasiyahan na nagpapaalala sa akin ng mga araw na kasama ko si Esther. Ang mga dingding ay puno ng mga litrato namin ni Marco noong siya ay bata pa, mga litrato na tila nang aasar sa akin ngayon. Habang papalapit ako sa kusina, narinig ko ang kanilang mga tinig. Si Sofia at si Marco. Hindi ko intensyong makinig, hindi ko gusto ang pag-espiya, ngunit ang kanilang mga salita ay tila humihiyaw sa kawalan. Napahinto ako sa pasilyo. Hindi dahil sa nagpapanggap akong hindi naririnig, kundi dahil sa aking narinig. Nasabi mo na ba sa kanya na hindi natin siya gusto sa kasal? Sabi ni Sofia, ang kanyang tinig ay hindi na ang matamis at mahinhing tinig na kilala ko. May bahid dito ng pagkairita, ng pagkakailangan. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Pagkatapos ang tinig ni Marco. Mahina, tila hindi sigurado. Hindi pa mahirap sabihin, papa niya yon. Mahirap. Papa niya. Ang tinig ni Sofia ay tumaas, puno ng pagkairita. Ramon, ang pamilya ko ang halos sasagot sa lahat dito. Hindi nila gugustuhing makita ang tatay mo na nandoon na may daladalang lumang sasakyan at damit na galing sa Divisoria. Hindi bagay sa iminumulat nilang imahe. Divisoria? Napapikit ako. Ang aking Innova, ang aking sasakyan na pinaghirapan ko, ay tinawag na lumang sasakyan na galing pa sa Divisoria. Ang aking damit, ang aking piniling mamahaling suit na ito, ay tinawag na damit na galing sa Divisoria. Ang sakit ay hindi lamang mula sa pagtanggi, kundi mula sa panlalait. Sa pagmamaliit.
Nakakaawa naman, sabi ni Sofia, ngunit ang tono niya ay tila hindi naawa, kundi naiinis. Pero kailangan nating kumilos. Ang tatay mo, wala na siyang maibibigay sa atin. Ang tatay ko ang magbibigay sa iyo ng posisyon sa kumpanya niya. Hindi na natin kailangan ang tulong ng tatay mo. Ito na ang panahon para putulin ang ugnayan sa lumang buhay na iyon. Tama ka, sagot ni Marco, at sa sandaling iyon, ang aking mundo ay tila gumuho ng tuluyan. Hindi ko na narinig ang kanyang pagdadalawang isip. Ang kanyang pagsang-ayon ay malinaw, walang pag-aalinlangan. Sasabihin ko sa kanya na huwag nang pumunta. Mag-iisip ako ng dahilan. Ang mga salitang iyon ay bumagsak sa akin na parang mga patak ng asido. Pumutol ng ugnayan. Putulin ang ugnayan. Ang aking sariling anak, ang aking Marco, ay pumapayag na putulin ang aming ugnayan para lamang sa ano? Para sa pera. Para sa imahe. Para sa pagtanggap ng pamilya ng kanyang napangasawa. Nangilid ang aking mga luha. Ngunit hindi ako umiyak. Hindi ako humakbang papasok sa kusina. Hindi ko sila binigyan ng pagkakataong makita ako. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay habang bumabalik ako sa aking sasakyan. Ang aking isipan ay puno ng mga tanong. Bakit? Bakit sila ganito? Hindi ba nila nakikita ang lahat ng aking ginawa? Sa daan pa uwi, hindi ko mapigilan ang aking sarili. Ang aking isipan ay paulit-ulit na binabalikan ang kanilang mga salita. Ang hindi ka na bahagi ng pamilya. Ang hindi ka angkop. Ang tiputulin ang ugnayan. Ang bawat salita ay tila isang sugat na patuloy na dumudugo. Napagtanto ko na hindi ito lamang tungkol sa kasal. Ito ay tungkol sa kung paano nila ako nakikita. Kung paano nila nakikita ang aking halaga. O ang kakulangan nito. Ngunit sa gitna ng lahat ng sakit na ito, isang bagay ang nagsimulang mabuo sa aking isipan. Isang kakaibang uri ng determinasyon. Kung ito ang gusto nila, kung ito ang tingin nila sa akin, kung ganito nila ako itatapon, pagkatapos ng lahat ng aking sakripisyo marahil, kailangan nilang makita ang tunay kong halaga. Hindi sa pamamagitan ng pagmamakaawa, kundi sa pamamagitan ng isang bagay na hindi nila inaasahan. Isang bagay na maitatago ko, isang bagay na magbibigay sa akin ng lakas. Nang makarating ako sa aking apartment, ang katahimikan ay tila mas nakakabingi kaysa dati. Ang bawat sulok ng aking maliit na tahanan ay tila nagpapaalala sa akin ng mga pangarap na nawala. Ngunit sa gitna ng katahimikan, nagsimula akong magplano. Hindi isang plano ng paghihiganti, kundi isang plano ng pagtatanggol. Isang plano upang ipakita sa kanila na ang isang ama na nagmamahal, kahit na siya ay tinatampik, ay mayroon pa ring lakas. Mayroon pa ring paraan. Ngunit ano ang maaari kong gawin? Ang sakit ay malalim. Ang pagtataksil ay masakit. Gayunpaman, ang determinasyon ay nagsisimulang tumibay. Ang pagtatapon sa akin ay maaaring nagbigay sa akin ng sakit, ngunit nagbigay din ito sa akin ng isang bagay na mas mahalaga, ang pangangailangang ipagtanggol ang aking sarili. Ang pangangailangang ipakita na hindi ako basta-basta matatapakan. Saan ko kukunin ang lakas na yon? At paano ko ito gagamitin? Ang mga tanong na ito ay nanatili sa aking isipan habang papalapit ang madaling araw. Ang pagmamaneho pauwi mula sa apartment ni Marco at Sofia ay tila mas mahaba kaysa karaniwan. Ang aking Innova, na dati ay simbolo ng aking pagiging mapagmahal na ama at ang aking kakayahang magbigay, ngayon ay tila isang sasakyan na puno ng mabigat na alaala. Ang bawat kanto ng Quezon City, ang bawat ilaw trapiko na aming pinagdaanan, ay tila nagpapaalala sa akin ng mga sandali, mga masasayang alaala ng pagpapalaki kay Marco, mga pangarap na aking binuo para sa kanya, at ang pangarap na iyon na tila gumuho lamang ilang oras na ang nakalilipas. Ang aking puso ay mabigat, hindi lamang dahil sa sakit ng pagtanggi, kundi dahil din sa isang nakakabahalang alaala na nagsimulang mabuo sa aking isipan. Nang gabing iyon, ang aking apartment, na karaniwang nagbibigay sa akin ng kapayapaan, ay tila naging masikip. Ang mga dingding na dati puno ng mga litrato ni Marco at Esther, mga alaala ng masayang nakaraan, ngayon ay tila nanlalait sa aking kalagayan. Ang bawat sulok, ang aking simpleng sala na may lumang sofa, ang maliit na kusina kung saan nagluluto ako ng simpleng hapunan, ang hardin sa likuran na binubungkal ko tuwing Sabado para sa mga gulay na aking kinakain. Lahat ito ay tila nababalot ng isang malaking tanong, ito na ba ang katapusan? Ang mga salita ni Sofia at ang pagsang-ayon ni Marco
ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Hindi ka na bahagi ng aming pamilya. Hindi ka angkop sa aming mga inaasahan. Putulin ang ugnayan. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang mga salita, ito ay mga martilyong bumabasag sa aking pagkatao, sa aking pagiging ama. Ang pagtitiwala na aking ibinigay, ang buong puso kong pagmamahal, ay tila ipinagkanulo sa isang iglap. Ito ba ang kapalit ng lahat ng aking sakripisyo? Ang magkaroon ng anak na mas mahalaga pa ang pera at ang opinyon ng iba kaysa sa aking pagmamahal. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga pisngi, hindi sa hiya, kundi sa nagbabadyang galit. Isang galit na matagal kong pinigilan, isang galit na tila naghahanap ng daan palabas. Sa aking edad, sa aking kalagayan, dapat sana ay nasa payapa na ako, nag-enjoy sa bunga ng aking pinaghirapan. Ngunit hindi. Narito ako, nakakaramdam ng matinding pagkabigo at pagtataksil mula sa aking sariling anak. Ang aking puso ay bumibigat sa bawat paghinga, tila hinihingal sa bigat ng lahat ng ito. Kinabukasan, pagkalipas ng ilang oras na hindi ako makatulog, napagtanto ko na hindi ko ito maaaring hayaan na lamang. Ang sakit ay naroon, ngunit ang galit ay nagsisimulang magbigay daan sa isang mas malakas na damdamin, ang determinasyon. Kailangan kong kumilos. Hindi para sa paghihiganti, kundi para sa aking dangal. Para sa aking pagkatao. Para ipakita na ang isang ama, kahit na tinatampik at binabaliwala, ay hindi isang hamak na nilalang. Naalala ko si Attorney Elena Reyes. Siya ang abogado na tumulong sa akin noong unang beses akong bumili ng aking apartment, at siya rin ang tumulong sa akin noong nagbigay ako ng tulong pinansyal kay Marco para sa kanyang negosyo. Isang matalino at tapat na propesyonal. Siya ang taong maaari kong pagkatiwalaan. Kailangan ko ng tulong. Kailangan ko ng gabay. Agad akong bumangon. Ang aking mga kamay ay bahagyang nanginginig habang tinatawagan ko ang kanyang opisina. Ang aking tinig ay medyo garalgal noong una, ngunit nang makuha ko ang kanyang atensyon, bumalik ang kaunting lakas sa aking pagkatao. Attorney Reyes, sabi ko, sinisikap na maging mahinahon, kailangan ko po ng tulong ninyo. Agad-agad. Ano po yon, Henry Garcia, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Alam niyang hindi ako basta-basta tumatawag ng walang mabigat na dahilan. Kailangan kong maghanda ng ilang mga dokumento, paliwanag ko, ang aking mga salita ay tila binibigkas ng may bigat. At kailangan ko ito sa lalong madaling panahon. Mayroon kasi akong natuklasang isang bagay na kailangan kong ayusin. Isang malaking pagkakamali sa aking pananampalataya sa aking anak. Ang mga salitang iyon ay tila nagpapahiwatig ng isang malalim na kwento, at alam kong si Attorney Reyes ay handang makinig. Sa kanyang opisina, sa gitna ng mga libro at mga legal na dokumento na nagpapahiwatig ng kaalaman at kapangyarihan, naramdaman ko ang kaunting kapanatagan. Ikinuwento ko sa kanya ang nangyari sa kasal, ang mga salita ni Sofia, ang pagsang-ayon ni Marco. Habang nagkukwento ako, hindi ko napigilan ang pagbigat ng aking dibdib. Ngunit hindi ako umiyak. Sa halip, ang aking determinasyon ay lalong tumibay. Ang pagkalito ay napalitan ng isang malinaw na layunin. Alam mo, attorney, sabi ko, habang nakatingin sa mga dokumentong nakaayos sa kanyang mesa, akala ko noon, ang pagmamahal ng isang ama ay sapat na. Akala ko, ang sakripisyo ko ay sapat na. Ngunit tila nagkamali ako. Sa mundong ito, minsan, kailangan mong maging matalino. Kailangan mong maging handa. Si Attorney Reyes ay tumango, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Nauunawaan ko po, Henry Garcia. Kailangan nating ayusin ito. Kailangan nating tiyakin na ang inyong mga karapatan at ang inyong dangal ay mapoprotektahan. Sa mga sandaling iyon, sa pagitan ng aking pagkabigo at ng aking bagong natuklasang determinasyon, alam kong hindi pa tapos ang lahat. Ang pintong nagsara ay maaaring isang pagtatapos, ngunit maaari rin itong maging simula ng isang bagong daan. Isang daan na kailangan kong lakarin kahit gaano pa ito kahirap. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang tungkol sa aking anak, kundi tungkol din sa aking sarili. Tungkol sa aking pagkatao at sa aking dangal. Ngayon, ang tanong ay, ano ang mga hakbang na aking gagawin upang mabawi ang lahat ng nawala? At ang pinakamahalaga, ano ang matututunan ng aking anak sa lahat ng ito? Ang mga kasagutan ay naghihintay pa, nakatago sa mga susunod na pahina ng kwentong ito. Pagbalik ko sa aking tahanan, ang katahimikan ng aking maliit na apartment sa Quezon City ay tila mas nakakabingi kaysa dati.
Ang mga pader na dating puno ng mga litrato ni Marco at ang aking yumaong asawa, si Esther, ay tila ngayon ay nagsasalita ng ibang kwento. Isang kwento ng pagkabigo at pagtataksil. Ang aking simpleng buhay, ang aking tahimik na pagreretiro, ay biglang nabalot ng isang malalim na pangangailangang kumilos. Ang sakit ng pagtanggi ng aking anak ay naroon pa, ngunit ito ay unti-unting napapalitan ng isang malamig na determinasyon. Ang determinasyong kailangan kong gawin ang tama, hindi lamang para sa aking sarili, kundi para rin sa alaala ni Esther, at para sa aral na dapat matutunan ni Marco. Sa opisina ni Attorney Elena Reyes, napapaligiran ng mga mababangong libro at mga nakasalansan na legal na dokumento, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Hindi ito simpleng paghihiganti. Ito ay isang pagpapanumbalik ng dangal, isang pagtutuwid sa isang malaking pagkakamali. Sa tulong ni Attorney Reyes, nagsimula kaming maghanda ng 5 mahalagang dokumento. Ang bawat isa ay maingat na inihanda, tinitiyak na walang puwang para sa pagtutol o pagdududa. Una, ang pagpapawalang bisa sa naunang testamento. Ang orihinal na testamento na naglalaman ng lahat ng aking pinaghirapan, ang aking bahay sa Quezon City na nagkakahalaga ng humigit kumulang 12 milyong piso, ang aking mga ipon at pamumuhunan na halos 30 milyong piso, ang aking life insurance na 8 milyong piso, at ang aking 2 taxi na pinaparenta, ay nakalaan sana kay Marco, ang aking nag-isang anak. Ngunit sa Bagong Testamento, na nilagdaan 2 buwan lamang ang nakalilipas, binago ko ang lahat. Ang lahat ng aking ari-arian ay nakalaan na ngayon sa isang pundasyon na tumutulong sa mga nag-iisang ama. Kay Marco wala na. Wala kahit isang sentimo. Zero. Ang salitang iyon, zero, ay tila bumagsak na parang yelo sa aking puso, ngunit alam kong ito ay kinakailangan. Pangalawa, ang formal na paghingi ng pagbabayad sa mga pautang. Ito ay isang detalyadong listahan ng lahat ng perang hiniram ni Marco sa akin sa loob ng 6 na taon. Ang kanyang matrikula sa universidad, halos 2.2 milyong piso. Ang kotse na binili ko para sa kanya, 700,000 piso. At ang iba pang mga personal na pautang, na sinusuportahan ng mga text message, kung saan niya sinasabi, maibabalik ko po ito agad. Higit sa 800,000 piso ang kabuuan. Bawat piso ay mahalaga. Bawat piso ay simbolo ng aking pagmamalasakit. Pangatlo, ang pagpapawalang bisa sa mga gwarantor at seguridad. 3 malalaking commitments ng aking anak ang aking pinangatawanan bilang gwarantor. Ang kanyang apartment na may halos 8 milyong pisong natitirang mortgage. Ang kanyang kasalukuyang sasakyan na may natitirang utang na halos 1 milyong piso. At ang credit line para sa kanyang negosyo. Sa pag-alis ko bilang gwarantor, ang mga institusyon ay may karapatang hingin ang agarang pagbabayad o muling makipag-ayos ng mga kontrata na may mas mataas na interes. Isang malaking hamon para sa kanya. Pang-apat, ang pag-urong sa parte ng kumpanya. 3 taon na ang nakalilipas, nag-invest ako ng 1 milyong piso sa negosyo ni Marco kapalit ng isang share. Ang negosyo ay nagkakahalaga na ngayon ng halos 6 na milyong piso. Sa dokumentong ito, isinagawa ko ang aking karapatan na ibenta ang aking shares sa isang third party, isang direktang kakumpetensya na malamang na humantong sa pag-absorb o pagsasara ng negosyo ni Marco. Isang mapait na hakbang, ngunit kinakailangan upang ipakita ang kahihinatnan ng kanyang mga desisyon. At panghuli ang personal na liham. Ito ang pinakamahirap isulat. Dito, binigyang diin ko ang lahat. Ang aking pagkadismaya, ang aking sakit, ngunit higit sa lahat, ang aking mga natutunan. Sinabi ko sa kanya, Marco, 3 buwan na ang nakalilipas, narinig ko ang pag-uusap ninyo ni Sofia. Hindi na natin kailangan ang tulong ng tatay mo. Ito na ang panahon para putulin ang ugnayan. Bawat salita ay tumatak sa aking alaala. Ngayon, iniwan mo ako sa iyong kasal. Sinabi mo na hindi na ako bahagi ng iyong pamilya, na hindi ako angkop sa mga inaasahan ng iyong bagong buhay. Sa isang bagay, tama ka. Hindi na ako angkop. Sapagkat ako ay galing sa isang mundo kung saan ang pamilya ay nangangahulugang katapatan, paggalang, at pasasalamat. Ikaw ay pumili ng iba, ibang kapaligiran, ibang mga prioridad. Ang mga dokumentong ito ay hindi lamang mga papeles, sila ang formalisasyon ng ating paghihiwalay. Hindi mo na kailangang mahiya sa akin, at hindi ko na kailangang magpanggap na hindi ko nakikita kung paano mo ako ginamit bilang hagdan para umakyat sa isang buhay na ngayon ay nagiging pabigat sa iyo. Naway maging masaya ka sa iyong pag-aasawa.
Isang pag-aasawang nagsimula sa pagtatakwil sa lalaking nagbigay sa iyo ng lahat. Ang iyong ama, sa huling pagkakataon, Ruben Garcia. Ang bawat salita ay pinili ng mabuti. Ang bawat pangungusap ay may bigat. Ang bawat dokumento ay may layunin. Ang paglalagda sa mga ito ay parang paglalagda sa isang kontrata ng paghihiwalay. Isang paghihiwalay na hindi ko hiniling, ngunit kinakailangan kong gawin. Sa pag-alis ko sa opisina ni Attorney Reyes, dala ang kopya ng mga dokumento, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi na lamang sakit o galit, kundi isang malamig na kapayapaan. Isang kapayapaan na nagmumula sa paggawa ng desisyon na, kahit masakit, ay tama. Ang susunod na hakbang ay nasa kamay na ni Marco. Ang bolang nasa kanyang panig na ngayon. Ngunit ang tanong ay handa na ba siya sa laro? O tuluyan na ba siyang malulunod sa mga desisyong iyon? Pagbalik ko sa aking tahanan, ang katahimikan ay tila mas mabigat kaysa dati. Ang maliit kong apartment sa Quezon City, na dati ay sumasalamin sa aking simpleng buhay, ngayon ay tila isang naghihintay na entablado. Ang aking telepono, na nakapatong sa mesa ng kape, ay tila isang bomba na anumang oras ay maaaring sumabog. Alam kong darating ang tawag. Alam kong darating ang mga mensahe. Hindi nagtagal. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang screen ay nabuhay. Marco. Tumatawag. Sa una, hindi ko sinagot. Hinayaan ko itong tumunog hanggang sa mapagod. Pagkatapos, dumating ang isa pang tawag. At isa pa. Sunod-sunod. Pagkatapos, nagsimula ang mga text message. Marco, 4 oras 47 minuto iyan. Papa, ano po ito, Marco? 4 oras 48 minuto iyan. Papa, sagutin niyo po ang telepono. Marco, 4 oras 50 minuto iyan. Papa, please, may mali po siguro, Marco. 4 oras 55 minuto uwan. Papa, malapit na pong magsimula ang kasal, pero hindi ako makapag-focus. Ano po ang ginawa niyo? Ang bawat mensahe ay tila isang maliliit na dagok. Ngunit sa halip na maramdaman ang sakit, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Hindi kasiyahan, hindi rin galit. Isang uri ng mapait na kasiyahan. Isang pagkilala sa lakas ng aking ginawa. Isang pagpapakita na hindi ako basta-basta mapapaatras. Sumipsip ako ng isa pang lagok ng whiskey. Ang init nito ay tila nagpapagaan ng kaunti sa aking dibdib. Hininga ko ng malalim at binuksan ko ang chat. Nagtype ako ng isang simpleng mensahe. Ako. Walang mali, anak. Totoo lahat. Enjoy your wedding. Naghintay ako. Ang katahimikan sa aking apartment ay tila mas matindi ngayon, puno ng mga hindi nasasabing salita, ng mga tensyon. Alam kong hindi ito matatapos dito. Hindi magtatagal, marami pang tatawag. Baka si Sofia. Baka ang kanyang ama, ang kilalang negosyante na yon. Ang mga taong may malalaking pangalan at impluensya. At tama ako. Sa loob ng ilang minuto, nagsimula na namang tumunog ang aking telepono. Mga tawag mula kay Sofia. Mga tawag mula sa ama ni Sofia. Mga tawag na hindi ko sinagot. Mga text messages na puno ng pagkaalarma at pagkairita. Ngunit nanatili akong matatag. Nanatili akong tahimik. Ang aking desisyon ay nagawa na. Ang mga dokumento ay naipadala na. Walang atrasan. Nasa kalagitnaan ako ng pagmumuni-muni kung ano ang magiging susunod na hakbang, kung paano nila ito haharapin, nang isang bagong tawag ang pumasok. Hindi ito kay Marco. Ito ay mula sa isang hindi kilalang numero. Nag-alinlangan ako saglit, ngunit sa huli ay sinagot ko ito. Hello, sabi ko, ang aking tinig ay kalmado. Elmer Garcia, isang boses na puno ng pagkaalarma ang sumagot. Ito po si Attorney Reyes. Nakuha na po ba ninyo ang tawag mula sa abogado ni Eme Marco? Napatigil ako. Si Attorney Reyes. Ang aking abogado. At ang abogado ng aking anak. Tila mas mabilis pa sa inaasahan ko ang mga pangyayari. Hindi pa, attorney, sagot ko. Bakit po? Nais po nilang makipagpulong agad. Sabi nila, handa silang makipag-ayos. Mukhang hindi nila inaasahan ang nangyari. Natawa ako ng mahina. Makipag-ayos? Pagkatapos ng lahat? Ang mga taong iyon na nagpanggap na hindi ako kilala, na nagtapon sa akin na parang basura, ngayon ay makikipag-ayos. Ang hindi ko maintindihan ay kung ano pa ang maaari nilang ayusin.
Ang mga dokumento ay naipasa na. Ang mga ito ay legal at may bisa. Attorney, sabi ko, ang aking tinig ay puno ng katiyakan, sabihin niyo po sa kanila na wala nang kailangang pag-usapan. Lahat ay nasa ayos na. Ang mga dokumento, ang demanda, sila ang desperado. Nais nilang makita kung may paraan para ibalik ang lahat. Opo, Yun Garcia. Iyon po ang kanilang sinasabi. Sabihin niyo po sa kanila na wala nang babalikan. Ang lahat ay pirmado, na notaryo, at nairehistro. Ito ay lubos na balido. Hindi na ito mababago, attorney. Sa kabilang linya, nagkaroon ng sandaling katahimikan. Tila nagulat si Attorney Reyes sa aking determinasyon. Sigurado po ba kayo, Yun Garcia, tanong niya. Ang inyong anak ay legal na obligado na magbayad ng halos 7 milyong piso sa loob ng 70 araw. Hindi niya ito magagawa. Kung hindi niya kayang bayaran, sabi ko, ang aking tinig ay puno ng determinasyon, matututunan niya kung ano ang ibig sabihin ng pagkawala. Nang ibaba ko ang telepono, napabuntong hininga ako. Ang mga sumunod na araw ay magiging mahirap. Para kay Marco, para kay Sofia, at para sa pamilya nila. Ngunit ito ang kinakailangan. Ang lahat ng ito ay bahagi ng paglalakbay. Ang paglalakbay patungo sa pagkatuto, patungo sa pagbabago. Sa ngayon, ako ay naghihintay. Naghihintay na makita kung paano haharapin ni Marco ang mga kahihinatnan ng kanyang mga desisyon. At sa aking paghihintay, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan, handa na ba siyang matuto? O ang pagbagsak na ito ang magiging katapusan niya? Ang mga sumunod na araw ay naging isang malakas na bagyo para kay Marco at Sofia. Ang dating tahimik na buhay na kanilang tinatamasa, na nababalutan ng mga pangarap ng karangyaan, ay biglang naglaho na parang bula. Ang aking desisyon, na ginawa sa gitna ng sakit at pagtataksil, ay nagsimulang magpakita ng tunay na epekto nito. Hindi ito madali para sa akin na pagmasdan, ngunit ito ay kinakailangan. Ito ang bunga ng kanilang mga pinili. Nagsimula ito sa bangko. Nang hindi na ako ang kanilang guarantor para sa mortgage ng apartment, ang interes ay biglang tumaas. Mula sa isang komportableng porsyento, ito ay umakyat sa 18%. Isang malaking dagok sa kanilang budget. Ang apartment na dati ay simbolo ng kanilang tagumpay, ngayon ay naging isang pabigat. Nagsimula silang magbenta ng mga gamit, mga bagay na dati ay ipinagmamalaki nila, mga bagay na itinuturing nilang mahalaga. Ang mga damit na isinusuot nila, ang mga alahas na kanilang pinahahalagahan, lahat ay napilitang ibenta para lamang makabuo ng sapat na pera para sa kanilang buwanang bayarin. Ang negosyo naman ni Marco ay nagsimulang makaramdam ng matinding pagsubok. Ang kakumpetensya na bumili ng aking shares, isang kumpanya na kilala sa kanilang agresibong pamamaraan, ay nagsimulang gumawa ng mga hakbang na tila sadyang idinisenyo upang sirain ang operasyon ni Marco. Nagkaroon ng mga biglaang pagbabago sa presyo ng mga materyales, mga hindi inaasahang pagkaantala sa mga supply, at mga kampanya na tila direktang tumutulig sa kanilang produkto. Ang dating magandang reputasyon ng kumpanya ay nagsimulang masira. Ang mga kliyente na dati ay tapat, ngayon ay nagsisimulang magduda. Ang kaso sa korte ay nagpatuloy din ang mga dokumento na inihanda ni Attorney Reyes, kasama ang mga text messages ni Marco bilang pag-amin sa utang, ay tinanggap ng hukom. Naging malinaw na si Marco ay legal na obligado na magbayad ng malaking halaga sa loob ng isang limitadong panahon. Ang pressure ay tumitindi. Ang dating tiwala at kumpiyansa ni Marco ay napalitan ng pag-aalala at desperasyon. Nagsimula siyang maghanap ng 2 pang trabaho, kahit na ang kanyang negosyo ay nangangailangan ng kanyang buong atensyon. Ang pagod ay kitang-kita sa kanyang mukha sa bawat kilos niya. Si Sofia naman, nasanay sa isang buhay ng kaginhawaan na ibinibigay ng kanyang pamilya, ay napilitang humanap ng trabaho. Ang dating pangarap ng buhay na maluho, ang mga paglalakbay, ang mga mamahaling gamit, lahat ay napunta sa kawalan. Kailangan niyang bumangon at harapin ang realidad ng pang-araw-araw na paghahanap buhay. Ang dating mga plano para sa isang magarang honeymoon ay nakansela. Ang apartment na pinapangarap nilang bilhin sa isang prestihiyosong lugar tulad ng Bonifacio Global City ay naging isang malayo at imposible ng pangarap. Ang kanilang buhay na parang pelikula ay biglang naging isang mabigat na drama. Pinapanood ko ang lahat ng ito mula sa malayo. Hindi ako nakikialam. Hindi ako nagbibigay ng payo. Pinapanood ko lamang. May kakaibang halo ng kalungkutan at isang mapait na kasiyahan sa aking puso.
Kalungkutan dahil nakikita ko ang aking anak na nahihirapan, na dumaranas ng sakit na dulot ng kanyang mga desisyon. Ngunit kasiyahan din dahil sa wakas, nakikita niya ang katotohanan. Ang katotohanan na ang yaman at katayuan sa lipunan ay hindi lahat. Ang katotohanan na ang pagpapahalaga sa pamilya, sa mga taong nagmamahal sa iyo, ay mas mahalaga. Ang dating ama na itinuring nilang mahirap at hindi angkop, ay siya palang nagtayo ng pundasyon ng lahat ng kanilang tinatamasa noon. Ang ama na kanilang tinampik, ay siya palang ama na nagbigay ng lahat. Ito ang katotohanan na unti-unti nilang natutuklasan, kahit na sa masakit na paraan. Ang pagsubok na ito ay hindi lamang para kay Marco at Sofia. Ito ay isang pagsubok para sa kanilang pagkatao. Isang pagsubok kung kaya ba nilang bumangon mula sa pagkakamali. Kung kaya ba nilang matutunan ang halaga ng pawis, ng paggalang, at ng pasasalamat. Ang mga araw na ito ay mahaba at mahirap para sa kanila, ngunit alam ko, sa kaibuturan ng aking puso, na ang bawat pagsubok ay may kasamang aral. Ang tanong na lamang ay kung paano nila tatanggapin at isasabuhay ang aral na yon. Ang kanilang paglalakbay patungo sa pagbangon ay nagsisimula pa lamang, at ako ay nananatiling isang tahimik na tagamasid, naghihintay sa kanilang susunod na hakbang. Magbabago ba sila? O tuluyan na ba silang lulubog sa kadiliman ng kanilang mga pinili? Ang sagot ay nakasalalay sa kanilang mga kamay. 6 na buwan ang lumipas. 6 na buwan na tila isang iglap at kasabay nito ay isang napakahabang paglalakbay. Ang aking buhay ay bumalik sa dati nitong katahimikan, sa aking maliit na apartment sa Quezon City. Ang mga taxi ko ay patuloy na kumikita, nagbibigay ng sapat na kita para sa aking mga pangangailangan. Ang aking mga gulay sa hardin ay lumalago, nagbibigay ng pagkain at ng kasiyahan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, mayroon pa ring puwang sa aking puso na hindi mapunan. Ang puwang na yon ay para kay Marco. Isang Sabado ng umaga, habang ako ay nagdidilig ng aking mga halaman, may kumatok sa aking pinto. Hindi ito ang karaniwang tunog ng kumatok. Ito ay mabagal, halos nanginginig, puno ng pag-aalinlangan. Nang tignan ko sa peephole, ang aking puso ay biglang bumilis. Si Marco. Nakatayo siya roon sa aking pintuan. Ang dating makisig at malakas na binata ay nawala na. Ang kanyang mukha ay payat, ang kanyang mga mata ay may malalalim na bilog sa ilalim, tila hindi nakatulog ng maraming gabi. Ang kanyang damit, na dating malinis at maayos, ay tila gusot at kupas na. Siya ay mukhang lubos na pagod, pagod sa pisikal at pagod sa espiritual. Tila pasan niya ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Binuksan ko ang pinto. Hindi agad ako nagsalita. Pinagmasdan ko siya. Gusto kong makita kung gaano na siya nagbago. Gusto kong makita ang bunga ng kanyang mga desisyon. Papa, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina at basag, puno ng emosyon na hindi niya kayang itago. Maaari po ba akong humingi ng kaunting oras ninyo? 5 minuto lang po. 5 minuto. Ang salitang iyon ay tila isang maliit na hiling, ngunit para sa akin, ito ay isang malaking bagay. Hindi ko siya agad pinapasok. Hindi dahil sa ayaw ko. Kundi dahil gusto kong malaman niya na hindi ito basta-basta. Hindi ito simpleng paghingi ng tawad. Kailangan niyang maunawaan ang bigat ng kanyang mga ginawa. Wala namang pag-uusapan, sagot ko, ang aking tinig ay kalmado, ngunit may halong lamig. Papa, please lang po. 5 minuto lang. Pinapasok ko siya. Hindi dahil sa napatawad ko na siya agad. Kundi dahil gusto kong masaksihan ang kanyang pagbagsak. Gusto kong makita kung hanggang saan siya dadalhin ng kanyang mga desisyon. Umupo kami sa aking lumang sofa, ang sofa na puno ng mga alaala ng aming masasayang araw. Si Marco, hindi alam kung ano ang gagawin sa kanyang mga kamay. Tila gusto niyang magsalita, ngunit nahihirapan siyang simulan. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Papa, sabi niya, pagkatapos ng mahabang katahimikan, alam ko pong hindi ako karapat-dapat sa inyong tawad. Alam ko pong naging masamang anak ako, pero kailangan ko pong humingi ng isang bagay sa inyo. Bago pa man siya makapagsalita ng kanyang hiling, alam ko na. Alam ko na ang gusto niyang sabihin. Hindi, putol ko agad sa kanya. Ang aking tinig ay matatag. Hindi mo pa nga nasasabi, alam ko na. Hihingin mo na naman na bawiin ko ang kaso, na ipawalang bisa ang mga dokumento, na maging guarantor ulit ako. At ang sagot ay hindi. Bumaba ang kanyang ulo. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pising.
Papa, sabi niya, ang kanyang tinig ay basag at puno ng luha, magsasakit po kami ng apartment. Si Sofia at ako, nakatira kami sa mga magulang niya ngayon. Minamaliit ako ng pamilya niya. Lahat ay kasalanan ko daw. Ang negosyo ko nalulugi. Wala na po akong pera. Wala na po akong kahit ano. Ang kanyang mga salita ay tila bumibigat habang sinasabi niya ito, bawat salita ay isang pag-amin sa kanyang pagkakamali, isang pagpapahayag ng kanyang desperasyon. Ang mga luha ay tuloy-tuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi, nag-iwan ng baka sa kanyang payat na mukha. Tinitigan ko siya. Ang taong nakaupo sa aking lumang sofa, ang taong dating puno ng yabang at kumpiyansa, ngayon ay tila isang basag na salamin. Ang kanyang dating sigla ay napalitan ng pagod at pagsisisi. Ang aking anak. Ang aking Marco. Ngunit ang nakaupo sa harap ko ay hindi lamang ang anak na minahal ko. Siya rin ang anak na nagtaksil sa aking tiwala. Ang anak na pinili ang material na bagay kaysa sa aming relasyon. Ngayon alam mo na kung ano ang pakiramdam ko noong itinapon mo ako mula sa iyong kasal. Sabi ko, ang aking tinig ay mahinahon ngunit puno ng bigat. Hindi ako sumisigaw. Hindi ako nagagalit. Ang aking mga salita ay tila nagmumula sa isang malalim na hukay ng pagkaunawa. Isang malaking pagkakamali po iyon, Papa. Isang napakalaking pagkakamali, sabi niya, humihikbi. Si Sofia po ang nagmanipula sa akin, ang pamilya niya ang nag-pressure sa akin. Marco, sabi ko, lumapit ako sa kanya at inilagay ang aking kamay sa kanyang balikat. Hindi ito yakap ng pagpapatawad, kundi isang kamay na nagpapaalala ng katotohanan. Ikaw ang gumawa ng desisyon. Walang pumilit sa iyo na sabihin sa akin na hindi na ako bahagi ng iyong pamilya. Ang kanyang paghikbi ay lumakas. Alam ko po at nagsisisi ako. Totoo po, nagsisisi ako, Papa. Tinitigan ko siya ng matagal. Ang taong basag na basag sa harap ko ay ang aking anak, ngunit siya rin ang taong naglayo sa akin dahil sa kahihiyan. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit kasabay nito, mayroon ding pag-asa. Pag-asa na marahil sa pamamagitan ng pagdurusa, siya ay matututo. Marco, makinig kang mabuti sa sasabihin ko, sabi ko, ang aking tinig ay seryoso na ngayon. Hindi ko babawiin ang kaso. Hindi na kita bibigyan ng pera. Hindi na ako magiging garantor mo. Iyon ay hindi magbabago. Tumaas ang kanyang mga luha, tila hindi makapaniwala. Kung gayon, bakit niyo po ako pinapasok? Para makita mo ang bunga ng iyong mga desisyon, sabi ko, ang aking mga mata ay nakatitig sa kanya, sinusuri ang bawat pagbabago sa kanyang ekspresyon. At para sabihin ito sa iyo. Kung sakaling balang araw, pagkatapos mong mabayaran ang bawat sentimo na utang mo, pagkatapos mong maitayo muli ang iyong buhay gamit ang iyong sariling mga kamay, pagkatapos mong matutunan kung ano ang ibig sabihin ng paggalang kung pagkatapos ng lahat ng iyon, gusto mong subukang ayusin ang relasyon ng ama at anak, ang pinto ng aking tahanan ay laging bukas. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito, pagkatapos ay pag-asa, at pagkatapos ay muling pagkalungkot. Ang daan ay mahaba. At kung hindi ko po mabayaran, Papa? Halos 7 milyong piso po iyon. Kung hindi mo mabayaran, sabi ko, tumayo ako, nagbibigay daan sa kanya na maintindihan na tapos na ang aming pag-uusap. Kumuha ka ng pangatlong trabaho. Pang-apat. Kahit ano pa ang kailangan. Sapagkat ang utang na yon ay hindi lamang pera. Ito ay utang ng dangal. Lumabas si Marco sa aking bahay na umiiyak. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya pagkatapos noon. Hindi ko siya narinig sa loob ng 1 taon. Ngunit alam ko na ang mga salitang iyon ay tumatak sa kanyang isipan. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa kanya ng isang malinaw na landas. Isang landas na kailangan niyang tahakin ng mag-isa. Isang landas na kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili. Ang aral ay ibinigay na. Ang pagpapatupad nito ay nasa kanya na. Ang kanyang paglalakbay patungo sa pagtubos ay nagsimula na. Ang tanong lamang ay kung gaano katagal bago niya ito lubos na maunawaan at maisabuhay. 3 taon. 3 taon na ang nakalipas mula noong araw na yon. Ngayon, ako ay 69 na taong gulang. Ang aking buhay ay bumalik sa dating tahimik na takbo nito. Ang aking maliit na apartment sa Quezon City ay nanatiling aking kanlungan, ang aking mundo. Ang aking mga taxi ay patuloy na nagbibigay ng kita, isang maaasahang mapagkukunan ng aking pang-araw-araw na pangangailangan.
Ang aking maliit na hardin ay patuloy na nagbubunga, isang paalala ng kasimplehan at pagiging kontento. Paminsan-minsan, napapaisip ako tungkol sa mga pangyayari noon. Ang sakit, ang pagtataksil, ang paghihiganti, ngunit hindi na yon ang nangingibabaw sa aking isipan. Ang nangingibabaw ngayon ay ang paghihintay. Isang tahimik na paghihintay. 3 buwan na ang nakalilipas. Isang araw, habang sinusuri ko ang aking bank statement, isang pamilyar na pangalan ang nakita ko. Ang pangalan ni Marco. Isang electronic transfer. 50,000 piso. Ang mensahe sa likod nito ay simpleng nagsabi, unang bayad. Natitira ay 1,715,000 pesos. Hindi ko po hinahanap ang tawad. Gusto ko lang pong ipakita na natuto ako. Ang pera. Ang numero. Ang mensahe. Lahat ng iyon ay nagbigay sa akin ng isang kakaibang pakiramdam. Hindi ito pagpapakita ng tagumpay o ng pagkamit ng hustisya. Ito ay isang paalala. Isang paalala na ang aking anak ay nagsisimulang kumilos. Nagsisimula siyang tuparin ang kanyang mga obligasyon. At higit pa riyan, nagsisimula siyang matuto. Simula noon, bawat buwan, eksaktong parehong halaga ang dumarating. 50,000 pesos. Punctual. Walang palya. Hindi ko siya nakausap. Hindi ko sinagot ang kanyang mga mensahe. Ngunit bawat deposito ay nagsasabi ng isang kwento. Ang kwento ng isang anak na nagsisikap. Ang kwento ng isang anak na natututo. Ang aral na aking ibinigay, ang aral ng dignidad at responsibilidad, ay unti-unting nagbubunga. Naiisip ko kung siya ba ay nagbago na ng tuluyan. Kung siya ba ay natuto na ng tunay na halaga ng pagmamahal at paggalang. Hindi ko alam. Hindi ko masasabi. Ang pagpapatawad ay isang mahabang proseso. Ang pagtatayo muli ng tiwala ay mas mahaba pa. Ngunit ang ginagawa niya ngayon, ang kanyang pagsisikap, ang kanyang pagbabayad, ito ay isang simula. Isang maliit na sinag ng pag-asa sa kadiliman ng nakaraan. Paminsan-minsan, napapaisip ako kung babaguhin ko pa ba ang aking testamento. Ang pundasyon na aking pinagkatiwalaan ay patuloy na tumutulong sa maraming nag-iisang ama. Ang aking tahanan, ang aking pinaghirapan, ay nananatili sa kanila. Ngunit ang aking puso ay nagsasabi sa akin na marahil-marahil, isang araw, maaaring may pagbabago. Hindi dahil sa utang, kundi dahil sa tunay na pagbabago. Pagbabago sa puso. May posibilidad ba na maging ama at anak kami muli? Hindi ko alam. Siguro kapag natapos na niyang bayaran ang lahat. Kung sakaling matapos niyang bayaran ang kanyang mga utang. Kung sakaling matapos niyang maitayo muli ang kanyang buhay. Kung sakaling marami pang kung. Ngunit ang pinakamahalagang aral na aking naibigay sa aking anak ay hindi sa pamamagitan ng pera. Hindi sa pamamagitan ng pagbibigay. Kundi sa pamamagitan ng aking pagkawala. Ang aking pagkawala ang nagturo sa kanya ng halaga ng presensya. Ang aking pagtanggi ang nagturo sa kanya ng halaga ng paggalang. Ang aking paghihiwalay ang nagturo sa kanya ng halaga ng pamilya. Ang mga aral na ito ay mas mahalaga kaysa sa anumang pera. Mas mahalaga kaysa sa anumang ari-arian. Ito ang mga aral na mananatili sa kanya, anuman ang mangyari. Habang nakaupo ako rito, pinagmamasdan ang buwan na sumisikat sa labas ng aking bintana, napapaisip ako. Ang bawat hakbang ni Marco ay isang bagong simula. Isang bagong pagkakataon. At ako, bilang kanyang ama, ay patuloy na maghihintay. Maghihintay hindi sa pagbabalik ng pera, kundi sa pagbabalik ng anak na aking minahal. Ang anak na natuto na. Ang anak na nagbago na. Kailan kaya mangyayari yon? At kapag nangyari na nga, paano ko siya haharapin? Ang mga tanong na ito ay nananatili, isang tahimik na simponya ng pag-asa sa aking puso. Ang kwento ay hindi pa tapos. Marami pang kabanata ang dapat isulat. 3 taon na ang nakalipas. Ngayon, 69 na ako. Ang buhay ko'y tahimik muli sa aking maliit na tahanan sa Quezon City. Ngunit bawat buwan, isang paalala ang dumarating. 50,000 piso. Mula kay Marco. Hindi ko alam kung kailan ko siya mapapatawad ng lubusan o kung kailan namin maibabalik ang dati naming relasyon. Ngunit ang mahalaga, ang pinakamahalagang aral na naibigay ko sa kanya, hindi ito pera. Ito ay ang halaga ng pagkawala. Ang halaga ng paggalang. Ang aral na iyon nananatili.
Ang kwento ay nagpapatuloy. Naghihintay ako. Naghihintay sa kanyang pagbabalik hindi bilang anak na humihingi, kundi bilang anak na natuto na.